Hanggang ngayon, wala pa raw formal na naghahain ng reklamo kaugnay ng dimanoy pagdukot sa ilang ministro ng iglesia. Gayunman, bantay sarado pa rin ng pulis ang compound ng mga Manalo. Sa ngayon, wala naman daw balak manghimasok ang BIR o ang Bureau of Internal Revenue at ang Department of Justice sa mga aligasyon ng dimanoy korupsyon at katiwalian sa liderato ng Iglesia ni Cristo. May report si June Veneracion. Ako po si Angel Manalo. Alas 2 ng madaling araw nitong Huwebes nang mamonitor ng QCPD o Quezon City Police District sa video sharing site na YouTube ang panawagan ng tulong na mag-inang sina Ka Angel at Kateni Manalo dahil nanganganib di umano ang kanilang mga buhay. Alas 9 ng umaga, bumuo agad ng Incident Command System ang QCPD para i-monitor ang sitwasyon at nagpadala ng mga intelligence operatives sa bahay ng mga Manalo sa Tandansora, Quezon City. Kinontak din daw nila ang mga insiders sa Iglesia ni Cristo para makakuha ng impormasyon. Pero bago pa man daw magpunta sa compound ni Ka Angel si QCPD Director Chief Superintendent Joel Pagdilao noong alas 11 ng gabi, alam na raw niyang walang pagdukot o harassment na nangyari. Pinaka-importante nung gabing yon na walang hostage at saka abduction. So kung ano man yung mga hinaing, so dapat ito'y internal problem o dapat sila yung umayos nito. Actually, this is parang family problem eh. Napag-alaman din daw ng QCPD na nasa labas ng bansa si Kateni. Taliwas naman sa tema ng YouTube video, sinabi raw ni Ka Angel na hindi nila kailangan ng proteksyon. Gayunpaman, ipinag-utos na rin daw ni Pagdilao ang 24 oras sa magbabantay sa gate na compound ng mga Manalo. Kung mayroong papasok o lalabas, i-check din ang pulis natin para to ensure yung safety din nila at saka yung mga tao sa labas. Handa naman daw ang PNP na mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon, wala pa raw formal na reklamong naihahain sa kanila. Sa amin sa CIDG, kailangan meron tayong complainant para maumbestigahan namin yung ating investigasyon. Sa ngayon, wala pa namang complainant. Iniutos na rin ni Justice Secretary Leila de Lima sa NBI na tignan ang aligasyon ng pagdukot. Pero hindi raw nila pwedeng panghimasukan ang mga aligasyon ng di umano'y korupsyon sa liderato ng iglesia. Hindi pa natin pwedeng pakialaman yan kasi private funds are involved. Pero syempre hindi naman po sinasabi na totally wala na tayo, hindi na pwedeng makialam dyan ng gobyerno. Depende po kung meron magpa-file ng tamang complaint. Pinasinungalingan naman ng Iglesia ni Cristo ang aligasyon ng korupsyon ng mga dating miyembro at kapatid nila sa simbahan. Kabilang na ang issue patungkol sa magpapatayo ng Philippine Arena. Ang totoo, meron talagang departamento ang Iglesia ni Cristo na nakaukol lang sa auditing. Marapakatagal ng panahon. Kaya nga sigurado kami na walang bahid ng katotohanan itong hinahabi nila. Ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, dahil isang religious group ang Iglesia ni Cristo, tax-exempt o wala raw buwis ang buong compound ng Ciudad de Victoria kung saan nakatayo ang Philippine Arena. Maliban lang kung yari, meron kang ginawang commercial operation, yun part ng commercial operation, kailangan bayaran yun ng buwis. Pwede rin naman daw imbestigahan ng BIR sinasabi ng ilang miyembro ng INC. Pero we can motu proprio investigate somebody. The only thing is, syempre sa dami ng tao sa Pilipinas, no, sa dami ng pinagtutuunan namin ng pansin, syempre pag may reklamo, mas na spotlight yun. No? I would not dispute what the BIR said. Kung yun ang rules nila, di patupad nila. All I'm saying is, if that is an accusation against a minister, proof should be given. Sa kabila ng kontrobersyang kinaharap ngayon ng INC, nananatili pa rin daw matatag ang pananampalataya ng mga miyembro nito. June Veneracion, GMA News.